Ninanakaw ang pangarap ko sa mismong bahay na ipinatayo ng sarili kong mga kamay. Habang nagdurugo ang mga daliri ko sa kusina, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama kasama ang sarili kong hipag. Pabigat na si Sofia. Kukunin ko lang ang titulo, tapos itatapon ko na siya, ang malupit niyang bulong. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang posporo na susunog sa kanilang kasakiman. Tapos na ang pagiging martir. Ako ngayon ang maghuhukom. Handa na ba silang tikman ang impyernong ginawa nila para sa akin? Amoy mantika palagi si Sofia, Lila. Nakakasawa na. Ikaw lang ang nagpapabaliw sa akin. Kaya konting tiis na lang. Kukunin ko lang ang titulo ng bake shop tapos papalayasin na natin siya. Ang malupit na tinig na yon ng kanyang asawang si Adrian ay umalingaw-ngaw mula sa isang maliit at nakatagong telepono na hawak-hawak ni Sofia. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatitig sa maliwanag na screen. Naroon siya sa loob ng silid ng kanyang hipag na si Lila, maingat na nag-aayos ng mga nakakalat na damit at pinapakinis ang mga lukot ng bedsheet. Ganoon siya katuon sa pag-aalaga sa pamilyang ito. Isang tahimik na pagsisilbi na walang hinihinging kapalit. Ngunit ito ang igaganti sa kanya. Sunod-sunod na mensahe ang bumulaga sa kanyang paningin. Mga larawang nagpapakita ng labis na pagiging malapit ng dalawa, mga salitang puno ng pagnanasa na kailanman ay hindi na ipinadama sa kanya ni Adrian nitong mga nakalipas na taon. Ang bawat linya ng palitan nila ng mensahe ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinabaon sa kanyang dibdib. Pinag-uusapan nila kung paano unti-unting ililipat sa pangalan ni Adrian ang mga titulo ng bake shop na 12 taon niyang pinaghirapang itayo mula sa pawis, puyat, at pagod sa tapat ng mainit na pugon. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan, nawalan ng kulay ang kanyang mukha at tila naubos ang hangin sa loob ng silid. Gusto niyang sumigaw sa labis na sakit, ngunit tila may matigas na nakabara sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib. Halos madurog ang puso sa tindi ng panlilinlang na natuklasan niya sa mismong bubong na kanyang itinataguyod. Sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa punda ng unan ni Lila, ay namuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Bumagsak ang isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Isang tahimik na patak ng labis na pighati na agad niyang pinunasan gamit ang likod ng kanyang nanginginig na palad. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang bakas ng kanyang pagkasira. Kahit papakiramdam niya ay gumuho na ang buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa labas ng pintuan ay naramdaman niya ang papalapit na mga yabag sa pasilyo. Ang ritmo ng paglakad ay pamilyar at kilalang-kilala niya. Dali-dali niyang ibinalik ang telepono sa ilalim ng kutsyon, eksakto sa pwesto, kung saan niya ito natagpuan habang naglilinis. Pilit niyang inayos ang kanyang paghinga, matapang na pinakalma ang nagwawalang tibok ng kanyang puso upang itago ang nagbabagang bagyo sa kanyang kalooban. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Lila na may napakatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ate Sofia, salamat po sa paglilinis ha. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Nahihiya na tuloy ako. Malambing na wika ng kanyang hipag habang naglalakad palapit. Lumingon si Sofia at sinalubong ang mga mata ng babaeng kasiping ng kanyang asawa. Sinikap niyang ngumiti pabalik. Isang ngiting pilit na nagtatago ng 1,000 sugat na nagdurugo sa kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang maamong mukha ni Lila. Isang mukhang pinagkakatiwalaan niya at itinuring na tunay na kapatid. Sa likod ng matatamis na salita ng kanyang hipag, at sa gitna ng matinding pagtataksil ng kanyang asawa, isang malamig na tanong ang patuloy na sumasaksak sa isipan ni Sofia. Paano niya makakayang mabuhay at huminga araw-araw kasama ang mga demonyong nagbabalat kayong anghel sa loob ng sarili niyang tahanan? Ang huwad ng ngiti ni Lila ay tila isang nakakalasong hangin na sumunod kay Sofia hanggang sa hapagkainan. Nakahain ang paboritong sinigang ni Adrian. Mainit at maingat na iniluto ni Sofia pagkatapos ng nakakapagod na buong araw sa paghuhurnono ng tinapay. Ngunit bago pa man niya matikman ang sariling gawa, isang malamig na puna ang bumasag sa katahimikan ng hapunan.
Sofia, bakit naman tila puro alat ang sabaw na ito? Puro ka na lang bake shop. Nakakalimutan mo na yatang may asawa kang dapat pinagsisilbihan. Umismid si Doña Carmen habang pinagmamasdan ang manugang mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang bawat pagkukulang nito. Tignan mo si Lila. Kahit nasa bahay lang, palaging maayos at mabango. Ganyan dapat ang ginagawa mo upang hindi maghanap ng iba ang asawa mo. Mahigpit na kinuyom ni Sofia ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ibinabaon ang mga kuko sa sariling palad upang pigilan ang nagbabadyang mga luha. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila asin na ibinubudbod sa sariwa niyang sugat. Ginagawa niya ang lahat upang buhayin ang pamilyang ito. Ngunit sa paningin nila, siya ay isa lamang katulong na hindi marunong mag-ayos ng sarili. Sa kalagitnaan ng panlalait, maingat na naglagay si Adrian ng isang malaking hiwa ng karne sa plato ni Sofia. Hayaan mo na si Mama Hon. Masarap ang luto mo, palagi. Sobrang naa-appreciate ko lahat ng pag-aalaga mo sa amin. Isang napakatamis na ngiti ang iginawad ng lalaki sa kanya. Ito ang nangiting minsan ay naging sandigan ni Sofia noong mga panahong pakiramdam niya ay susuko na siya sa pagod. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay nagdudulot ng matinding pandidiri sa kanyang sikmura. Nang aksidenteng mahulog ang serbilyeta ni Sofia sa sahig, yumuko siya upang pulutin ito. Sa ilalim ng mahabang mantel, tumambad sa kanyang mga mata ang isang katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Ang paa ni Adrian, na nakasuot pa ng medyas mula sa opisina, ay mahigpit na nakapulupot sa makinis at nakalitaw na binti ni Lila. Patuloy silang nag-uusap sa ibabaw ng mesa na tila walang anumang nangyayari, habang ipinagmamalaki ng ina ni Adrian ang kalinisan ng kanilang pamilya. Ngunit sa ilalim ay pinagsasaluhan ng dalawa ang isang kahayupang hindi masikmura ni Sofia. Dahan-dahang umayos ng upo si Sofia. Hinawakan niya ang kanyang kubyertos ng ubod ng higpit upang itago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Pilit niyang nilunok ang pagkain na ngayon ay tila mga basag na bubog na humihiwa at nagpapadugo sa kanyang lalamunan. Bawat paglunok ay sinasamahan ng isang matinding saksak sa kanyang pagkatao. Napansin niya ang isang maliit na piraso ng gulay na nahulog malapit sa plato ni Adrian. Tahimik niya itong kinuha gamit ang kanyang tinidor upang itabi sa kanyang sariling lalagyan. Sa isang kisap mata, nilipad ang kanyang isipan sa mga panahong nagsisimula pa lamang sila ng kanyang asawa. Mga panahong wala silang sapat na salapi at nagkakasya lamang sa iisang ulam. Masayang kinakain noon ni Adrian ang mga tira-tira sa kanyang plato habang pilit na pinapasaya si Sofia sa pagsasabing siya ang pinakamagaling na asawa sa buong mundo. Ang matamis na nakaraang iyon ay pumipiga ngayon sa kanyang puso. Isang malupit na paalala na ang lalaking minahal niya ng buong tapat ay matagal nang namatay at napalitan ng isang halimaw na nabubuhay sa kasakiman. Nga pala, Hon, biglang basag ni Adrian sa katahimikan habang nagpupunas ng bibig gamit ang panyo. May inuwi akong importanteng dokumento galing sa opisina. Kailangan mo itong pirmahan ngayong weekend para sa tax restructuring ng bake shop para mabawasan na rin ang mga iniisip mong papeles at makapagpahinga ka naman. Tax restructuring. Ang mga salitang iyon ay tila kampanang naghudyat ng matinding panganib sa isipan ni Sofia. Ito na ang katuparan ng maruming plano na narinig niya mula sa nakatagong telepono kanina. Nais na ng kanyang asawa na tuluyang angkinin ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagmamalasakit. Tumango lamang siya ng marahan, buong tapang na pinanatili ang isang blangkong ekspresyon upang hindi mahalata ng mga taong kaharap niya ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Sofia dahil sa labis na lamig na yumakap sa kanyang balat. Kinapa niya ang kabilang bahagi ng kama, ngunit wala siyang nadamang init.
Walang laman ang unan ni Adrian at gusot na lamang ang naiwan sa kumot. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang bigat ng kanyang mga paa habang naglalakad palabas ng kanilang silid. Binalot siya ng madilim na pasilyo kung saan tanging ang malamlam na sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang papalapit siya sa pintuan ng silid ni Lila, isang ritmong hindi maitatanggi ang pumukaw sa kanyang kamalayan. Ang pamilyar na pag-ungol ng sahig na gawa sa kahoy na sinasabayan ng mga maihinang halinghing na pilit pinipigil upang hindi gumising ang buong bahay. Nakatayo lamang si Sofia sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo. Nanginginig ang mga labi at lumuluhan ng walang tinig habang tahimik niyang pinakikinggan kung paano unti-unting winawasak ng sarili niyang asawa at hipag ang natitira niyang tiwala at pag-asa. Umatras si Sofia mula sa pintuan na nagkakanlong sa pinakamasalimuot na kataksilan. Ang bawat hakbang pabalik ay mabigat at tila kumakawala ang lakas sa kanyang mga tuhod. Hindi niya sinipa ang pinto. Hindi niya ibinunyag ang kanyang presensya. Sa halip, isinandal niya ang kanyang nanginginig na likod sa malamig na pader ng pasilyo at dahan-dahang napadausdos pababa hanggang sa sumayad siya sa sahig. Nakadiin ang magkabilang palad niya sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang hikbi na maaring kumawala at maging mitya ng kanyang pagkatalo. Alam ng kanyang isipan na kapag sumugod siya sa silid na yon, panandalian siyang makakaramdam ng tagumpay sa pagpapahiya sa dalawang linta. Ngunit sa huli, siya ang lalabas na talunan. Sa ilalim ng batas at sa mata ng lipunan, gagamitin ni Adrian ang kanyang kapangyarihan at husay sa panlilinlang upang baligtarin ang sitwasyon at itaboy siya ng walang dalang anuman. Napagtanto ni Sofia sa madilim na sulok na yon na kailangan niyang kalimutan pansamantala ang pagiging isang sugatang asawa at yakapin ang lamig ng isang taong nagpaplano ng sariling pagkaligtas. Kinabukasan, pagkaalis ni na Adrian at Lila, mabilis na tinungo ni Sofia ang nakatagong kahadiyero sa loob ng kanilang aparador. Maingat niyang inikot ang bakal na panara, umaasang mali ang mga hinalang bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit nang bumukas ang makapal na pinto ng kaha, tumambad sa kanyang mga mata ang isang nakakapanlumong katotohanan, ang orihinal na titulo ng kanilang bahay at ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng bake shop ay wala na sa kinabibilangan nitong folder. Ang naiwan na lamang ay mga pekeng kopya na malinaw na sinadya upang hindi niya mapansin ang pagnanakaw. Unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga pahina. Ramdam ang bigat ng katotohanan na ang asawang katabi niya sa pagtulog ay matagal na siyang pinapatay ng unti-unti. Bit-bit ang isang pusong sugatan at isipang puno ng pangamba. Pumasok si Sofia sa bake shop. Tila nawalan ng kulay ang mundong dati niyang pinaghaharian. Habang nagmamasa ng harina, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa mga mapanlinlang na ngiti ni Lila at sa mga nakakadiring haplos ni Adrian. Dahil sa labis na pagkabagabag, hindi niya namalayan ang oras sa paghuhurno. Ang dati ay matamis na amoy ng vanila at mantikilya ay napalitan ng masangsang na usok ng nasusunog na masa. Binuksan niya ang pugon at bumulaga ang isang buong bandehado ng tinapay na naging sunog at maitim, na tila kumakatawan sa kinahinatnan ng kanyang buhay mag-asawa. Nakatitig lamang siya sa nasirang tinapay. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa matinding pagod at pagkasira ng loob. Naramdaman na lamang niya ang isang matikas na presensya sa kanyang tabi. Si Enrico, ang arkitektong nakatakdang mag-ayos ng extension ng kanyang tindahan, ay maagap na kumuha ng makapal na basahan nang walang sinasabing anumang salita. Dahan-dahan nitong hinila palabas ang mainit at sunog na bandehado upang ilayo ito sa nag-iinit na pugon. Lumingon si Sofia at sinalubong ang mga mata ni Enrico. Mayroong kakaibang lalim sa pagtingin ng lalaki, isang tahimik na pag-unawa
na tila nababasa nito ang mga pira-pirasong basag na salamin sa loob ng kaluluwa ni Sofia. Hindi nagtanong si Enrico kung bakit namumula ang kanyang mga mata o kung bakit nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa halip, umalis ito saglit at nang bumalik ay may hawak na itong isang baso ng maligamgam na gatas. Kahit gaano kalakas ang ulan, titila rin yan, Sofia. Malambing ngunit puno ng katiyakan na wika ni Enrico habang iniaabot ang baso. Okay lang na magpahinga. Hindi mo kailangang buhatin ang buong mundo araw-araw. Nanginginig na iniabot ni Sofia ang baso. Ang init ng gatas ay unti-unting gumapang mula sa kanyang mga nanginginig na daliring nababalot ng puting harina patungo sa kanyang nanlalamig na dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagiging isang makina para sa pamilya Reyes, naramdaman ni Sofia na may isang taong nagpapahalaga sa kanya bilang isang tao na nasasaktan at napapagod. Ang simpleng pagmamalasakit na yon ni Enrico ay lumikha ng isang maliit, ngunit mainit na tibok sa kanyang puso. Isang damdaming matagal na niyang nakalimutan sa piling ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang arkitekto at sa kabila ng kalungkutan, isang lihim na katanungan ang umusbong sa kanyang isipan kung bakit tila labis ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito para sa kanya. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho nang bumukas ang pintuan ng bake shop at iniluwan nito si Adrian. Nakangiti ang lalaki, mukhang kagalang-galang sa kanyang mamahaling suit na binili mula sa kinita ng mga pawis ni Sofia. May hawak itong isang manipis na brown envelope at naglakad palapit na parang walang anumang kasalanang tinatago. "Hon, andito na yung nabanggit ko kagabi. Pirmahan mo na para maayos na natin ang tax exemptions at hindi ka na ma-stress sa mga bayarin," sabi ni Adrian sa malambing ngunit pilit na mahinahong tinig. Tahimik na napatitig si Sofia sa panulat na hawak ng kanyang asawa. Sa kanyang pakiramdam, ang simpleng pirma ay tila may kasamang mabigat na kapalit. Parang isang hakbang na maaaring tuluyang maglagay sa kanya sa alanganin at mawala ng kontrol sa sarili niyang buhay at kinabukasan. Tinitigan ni Sofia ang iniaabot na panulat ng kanyang asawa. Ang matulis na dulo nito ay waribang isang punyal na naghihintay lamang ng pagkakataon upang ibaon sa kanyang lalamunan. Sa harap niya ay nakatayo si Adrian. Suot ang kanyang perpektong ngiti, isang maskarang napakahusay niyang inilagay upang itago ang nabubulok niyang hangarin. Kinuha ni Sofia ang bolpen, ramdam ang panginginig ng sariling mga daliri. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa mga pahina ng dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Kahit nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa namumuong luha ng pagod at pighati, pilit niyang tinuon ang kanyang atensyon sa mga maliliit na letra na nakaimprenta sa papel. Hindi iyon isang simpleng papeles para sa buwis. Sa pinakataas na bahagi ng pangalawang pahina, malinaw na nakasulat ang mga salitang humiwa sa natitirang piraso ng kanyang pag-asa. Deed of donation. Nais ng kanyang asawa na formal niyang isuko ang buong pagmamay-ari ng bake shop. Ang negosyong pinundar niya gamit ang sariling dugo at pawis upang ilipat sa pangalan nito nang walang anumang kapalit. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Umiikot ang kanyang sikmura sa matinding pandidiri sa lalaking kaharap niya. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Hindi siya maaaring pumirma, ngunit hindi rin siya maaaring tumanggi nang walang maayos na dahilan dahil tiyak na maghihinala si Adrian. Sa isang mabilis na pagpapasya, iniabot niya ang baso ng tubig na nakapatong malapit sa mga dokumento. Sa halip na inumin, sinadya niyang pakawalan ng baso mula sa kanyang panginginig na hawak. Bumuhos ang malamig na likido at mabilis na kumalat sa ibabaw ng makapal na papel. Nilalamon at pinalalabo ang mga itim na tinta ng kasakiman. Nawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Adrian. Isang matalim na tingin ang pumalit sa kanyang mga mata. Isang sulyap ng tunay na halimaw na nagkukubli
sa likod ng kanyang mamahaling kasuotan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga panga habang pinagmamasdan ang nasirang dokumento. Ano ba naman yan, Sofia? Ang clumsy mo naman. Importante itong dokumento bakit hindi ka nag-iingat? Bulyaw ni Adrian, hindi na naitago ang inis sa kanyang tinig. Yumuko si Sofia, nagpanggap na natataranta at labis na nagsisisi. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng mesa habang patuloy na humihingi ng paumanhin. Sorry Hon, pasensya na talaga. Nahilo lang ako bigla dahil sa puyat kagabi. Huwag kang mag-alala, ipapaprint ko na lang ulit. Bumuntong hininga si Adrian ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili upang hindi tuluyang masira ang kanyang plano. Ako na ang bahalang magpaprint ulit sa opisina. Magpahinga ka na nga lang muna dyan. Palagi ka na lang lutang. Walang anumang lambing na naiwan sa kanyang boses nang talikuran niya ang kanyang asawa at maglakad palabas ng bake shop. Nang makasiguro si Sofia na tuluyan nang umalis si Adrian, dinala niya ang mga basang pahina sa maliit na opisina sa likod ng tindahan. Kinuha niya ang isang hairdryer at binuhay ito. Habang umiihip ang mainit na hangin sa basang papel, tahimik na pinagmamasdan ni Sofia kung paano natutuyo ang mga salitang muntik ng maging posas sa kanyang kalayaan. Hindi niya tinutuyo ang dokumento upang isalba ito. Ginagawa niya ito upang ibaon sa kanyang utak ang bawat patunay ng kataksilan. Ang init ng hangin mula sa makina ay tila sumasalamin sa unti-unting pag-iinit ng kanyang galit. Wala ng luha. Ang natitira na lamang ay isang malamig at kalkuladong determinasyon. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isang matagumpay na abogado. Nang sagutin ni Attorney Bianca ang tawag, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sofia. Isinalaysay niya ang malupit na katotohanan ng kanyang sitwasyon sa iilang maiikling pangungusap. Kung ganyan ang ginagawa niya, Sofia, ibig sabihin matagal na siyang naglilipat ng pondo. Seryosong wika ni Bianca mula sa kabilang linya. Hindi tayo pwedeng lumaban ng walang bala. Kung may kinukuha siyang pera mula sa kinikita mo, kailangan natin ang orihinal na ledger ng bake shop. Nasaan ang totoong libro ng mga pumapasok at lumalabas na pera? Napapikit si Sofia. Ang lahat ng financial records ay hawak ni Adrian dahil nagtiwala siya rito ng buong buo. Napagtanto niya na mayroong itinatagong totoong libro ang kanyang asawa. Isang sikretong lalagyan ng lahat ng ninakaw nitong yaman mula sa kanya. Hahanapin ko, Bianca. Kahit anong mangyari, hahanapin ko. Matigas na pangako ni Sofia bago ibinaba ang tawag. Pag-uwi niya sa bahay ng hapong iyon, mabigat ang bawat hakbang niya papasok sa pintuan. Ang kabahayan na dati niyang itinuturing na paraiso ay isa na ngayong pugad ng mga ahas na kailangan niyang pag-ingatan. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Lila na nakaupo sa paborito niyang sofa, masayang nagmamasid sa sarili sa isang maliit na salamin. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Sofia nang mapansin niya iya-aya ang isang pamilyar na kislap sa leeg ng kanyang hipag. Isang kwintas na gawa sa mga tunay na perlas. Hindi yun basta alahas. Iyon ay ang huling pamana ng yumaong ina ni Sofia, isang bagay na nakatago sa pinakailalim ng kanilang kahadiyero at may taglay na napakalalim na sentimental na halaga. Napansin ni Lila ang pagtigil ni Sofia at agad itong tumayo. Lumapit nang may nakakalokong nangiti sa mga labi habang hinahaplos ang mga perlas sa kanyang leeg. Ate Sofia, nandito ka na pala. Malambing nga ngunit may halong pang-uuyam na bati ni Lila. Kuya Adrian gave this to me kaninang umaga. Nakita raw niya sa mga lumang gamit at naisip niyang mas babagay sa akin kesa mabulok lang sa cabinet. Ang ganda, no? Bagay na bagay ba sa kulay ko? Tila pinipiga ang buong pagkatao ni Sofia. Ang mga perlas na kumakatawan sa mga luha at pagmamahal ng kanyang ina ay ginagamit ngayon
bilang palamuti ng isang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Lila habang patuloy nitong hinihimas ang kwintas. Paano niya mapipigilan ang sarili na hindi sakalin ang babaeng ito at bawiin ang alaala ng kanyang ina? Hanggang saan aabot ang pagpipigil ng isang pusong pinipilit na maging manhid sa gitna ng walang katapusang pambabastos? Nanatiling nakatitig si Sofia sa mga perlas na nakapulupot sa leeg ni Lila. Ang bawat puting butil ay tila mga saksi sa libo-libong alaala ng kanyang yumaong ina na ngayon ay dinudungisan ng isang pagtataksil. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pagpukpok ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Isiyang matinding pagnanais na dakmain ang kwintas at bawiin ito ang gumuhit sa kanyang isipan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang malamig na kapayapaan sa kanyang mukha. Bagay nga sa iyo ang mga perlas na yan, Lila. Mahinahong simula ni Sofia, bagaman ang bawat salita ay may talim ng isang nakatagong balaraw. Sabi nga ng nanay ko, ang perlas ay nagmumula sa sugat ng isang kabibe. Mukhang saktong-sakto yan sa'yo, dahil ang ganda mo ngayon ay nagmula rin sa mga sugat na idinudulot ninyo sa akin. Sana lang ay hindi ka masakal sa bigat ng pinanggalingan niyan. Nawala ang kislap sa mga mata ni Lila at tila napahiya sa narinig. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang matinis at mapang-uring tinig ang pumutol sa usapan mula sa likuran. Sofia, ano na naman ang kabaliwang sinasabi mo sa batang iyan? Si Doña Carmen iyon, naglalakad ng mabilis habang ang kanyang mga mamahaling alahas ay nag-uumpugan, lumilikha ng tunog na tila nagbabadya ng gulo. Masyado kang madamot. Isang kwintas lang, pagdadamutan mo pa ang hipag mo. Nakakalimutan mo na yata kung sino ang tumulong sa pamilya mo nung naghihingalo ang tatay mo sa ospital. Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera lang. Dapat ay marunong kang magpakumbaba at sumunod sa amin. Kama, Mama? Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na muling pumulupot sa leeg ni Sofia. Ito ang palaging ginagamit na sandata ng kanyang biyenan upang itikom ang kanyang bibig at gawin siyang sunod-sunuran. Nanliit si Sofia sa gitna ng sala. Nakayuko habang tinitiis ang mga masasakit na salita na ipinupukol sa kanya sa harap ng babaeng umaagaw sa kanyang asawa. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng bahay, tila hinahabol ng mga demonyo ng nakaraan. Tumakbo si Sofia patungo sa kanyang bake shop at agad na pumasok sa madilim na silid-imbakan kung saan nakatambak ang mga sako ng harina. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng trigo, tuluyan nang bumigay ang kanyang katatagan. Napasandal siya sa isang sako at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga hikbing kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng kumawala. Walang anumang tinig ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bawat pag-alon ng kanyang dibdib ay nagpapakita ng isang pagkataong durog na. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Nababasa ang maputing harina sa kanyang mga kamay. Lumilikha ng mga maliliit na tumpok ng putik na tila simbolo ng kanyang maduming kapalaran. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman ni Sofia ang pagbukas ng pintuan. Isang malambot na liwanag ang pumasok sa silid. At kasunod nito ay ang pamilyar na amoy ng tuyong kahoy at preskong hangin. Si Enrico, hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung bakit siya naroon sa dilim. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa kanyang tabi. Sapat lamang ang layo upang hindi siya mabigla, ngunit sapat na malapit upang maramdaman niya ang init ng presensya nito. Inabot ni Enrico ang isang malinis at puting kantay. Nang hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Sofia, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ng babae, isang kilos na puno ng paggalang at pag-unawa. Sa simpleng haplos na yon,
Tila gumaan ang pasan-pasan ni Sofia. Dahan-dahang isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ni Enrico. Hinahayaan ang kanyang sarili na maging mahina sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng ibang tao. Ang bango ng damit ng lalaki na amoy pine tree at init ng araw ay tila isang gamot na nagpapakalma sa kanyang nagwawalang sistema. Hindi mo kailangang maging matapang araw-araw, Sofia, bulong ni Enrico. Ang boses nito ay parang isang malumanay na haplos sa kanyang kaluluwa. Nandito ako. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hayaan mong ako muna ang maging kuta mo habang wala ka pang lakas. Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang sandali sa ilalim ng malamlam na liwanag ng imbakan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng isang uri ng kapayapaang matagal nang ipinagkait kay Sofia. Sa bisig ni Enrico, naramdaman niya na siya ay mahalaga, na siya ay isang babaeng karapat-dapat alagaan, at hindi lamang isang kasangkapan para sa kapakanan ng iba. Ang bawat tibok ng puso ni Enrico na nadarama niya sa kanyang pagkakasandal ay tila isang pangako ng kaligtasan. Ngunit ang panandaliang langit na yon ay mabilis na nabura nang makaramdam si Sofia ng isang malakas na pagyanig sa loob ng kanyang bulsa. Dinukot niya ang kanyang telepono at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa kanyang bangko ang bumulaga sa kanya. Nagpapakita ng isang malaking halaga na katatapos lang i-withdraw mula sa kanilang joint account. Ang halagang iyon ay halos lahat ng natitirang pondo para sa susunod na operasyon ng bake shop. At ang pangalan ng nag-withdraw ay walang iba kundi si Adrian. Namilog ang mga mata ni Sofia at tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pera na dapat ay pambayad sa mga supplier at suweldo ng mga tauhan ay kinuha ng kanyang asawa ng walang paalam. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya, kasunod ng isang malamig na realisasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa isang kwintas o sa isang babae. Nagsimula na ang huling hakbang ng kanyang asawa upang tuluyan siyang ilubog sa kahirapan at agawin ang lahat ng kanyang pag-aari. Paano niya itutuloy ang laban kung ang mismong sandata na gagamitin niya ay ninakaw na rin mula sa kanya? Nakatitig lamang si Sofia sa malamig na liwanag ng kanyang telepono habang ang bawat numero sa screen ay tila mga linta na sumisipsip sa kanyang huling lakas. Ang pondong nakalaan para sa mga supplier ng harina, para sa sweldo ng mga panadero na umaasa sa kanya, at para sa pangarap na itinayo niya sa loob ng 12 taon, ay naglaho sa isang kisap mata. Ang pag-withdraw ni Adrian ay hindi lamang pagnanakaw ng salapi. Ito ay isang malupit na pagpapatunay na nais siyang iwan ng duguan at walang kalaban-laban sa gitna ng kalsada. Sofia, kailangan nating kumilos. Ang boses ni Enrico ay mahinahon ngunit may talim ng determinasyon. Hindi na siya nagtanong kung ayos lang ba si Sofia dahil alam niyang ang sagot ay isang gumuguhong mundo. Sa tulong ni Enrico, mabilis na tinunton ni Sofia ang bakas ng nawawalang pera. Hindi nagtagal at lumabas ang katotohanan na tila isang malansang amoy na hindi kayang ikubli. Ang malaking halagang kinuha ni Adrian ay ginamit bilang down payment para sa isang marangyang condominium unit sa Makati, isang pugad na inihahanda para sa kanila ni Lila. Habang iniisip ni Sofia kung paano pagkakasyahin ang natitirang barya para sa operasyon ng tindahan, abala naman ang kanyang asawa sa pagpili ng mga mamahaling kurtina at kama para sa babaeng sumisira sa kanyang buhay. Dinala siya ni Enrico sa isang tahimik na opisina sa isang lumang gusali, kung saan ang amoy ng lumang papel at kape ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Doon, nakaharap nila ang isang eksperto sa pananalapi na kaibigan ni Enrico. Ang bawat pahina ng mga dokumentong inilatag sa mesa ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon pa lamang nabubuo sa isipan ni Sofia. Maari nating protektahan ang mga natitirang asset mo, Sofia. Paliwanag ng eksperto habang itinuturo ang mga butas sa ginawang pandaraya ni Adrian.
Magtatatag tayo ng isang legal na trust. Ililipat natin ang lahat ng pagmamay-ari ng mga sangay ng bake shop sa isang korporasyon na ikaw lamang ang may kontrol. Sa ganitong paraan, kahit anong pirma ang makuha niya sa iyo sa pamamagitan ng panlilinlang, mawawalan iyon ng bisa. Tumango si Sofia, ramdam ang bigat ng panulat sa kanyang kamay nang pirmahan niya ang mga dokumento. Ang bawat dulo ng tinta sa papel ay tila isang panunumpa na hindi na siya muling magiging biktima. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, naroon pa rin ang kirot ng bawat alaala ng kanilang pagsasama na unti-unting sinusunog ng katotohanan. Pag-uwi niya sa bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang tanawing puno ng kaplastikan. Masayang nagtatawanan sina Adrian at Lila sa sala, habang si Doña Carmen ay abala sa paglilista ng mga bibilhin para sa nalalapit na Noche Buena. Ang kanilang mga tinig ay puno ng kagalakan, tila mga buhayang nagdiriwang dahil sa dami ng kanilang nasila. "Hon, andyan ka na pala!" Bati ni Adrian nang may kasamang yakap na dati ay nagbibigay ng init kay Sofia, ngunit ngayon ay tila malamig na bangkay na dumidikit sa kanyang balat. "Naka-reserve na tayo sa pinakamahal na catering para sa party. I want this to be the grandest celebration of the Reyes family. Isang pasasalamat na rin sa success ng business natin." Ngumiti si Sofia, isang ngiting kasing talim ng labaha. "That's great, Hon. You deserve to celebrate." Kinabukasan, bilang bahagi ng kanyang plano, binilhan ni Sofia si Adrian ng isang pinakabagong modelo ng telepono. Inabot niya ito sa asawa habang sila ay nag-aalmusal. Sadyang ipinapakita ang kanyang suporta sa bagong tungkulin nito sa kumpanya. "Para sa iyo, Adrian, para mas mapadali ang pakikipag-usap mo sa mga kliyente." Malambing niyang wika. Hindi alam ni Adrian na bago pa man mapunta sa kanyang kamay ang teleponong yon, naisagawa na ni Sofia ang isang lihim na hakbang. Sa loob ng makabagong gadget na yon ay may nakatagong application na direktang nagpapadala ng lahat ng mensahe, tawag, at lokasyon sa telepono ni Sofia. Ito ang kanyang magiging mata at tainga sa loob ng madilim na mundo ng dalawang nagtataksil. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan at tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig, naramdaman ni Sofia ang isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang sariling telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Binuksan niya ito at bumulaga ang isang bagong pasok na mensahe mula sa bagong telepono ni Adrian patungo kay Lila. "Kailan mo ba siya papalalayasin? Nainip na ako, Adrian. Ayoko nang makita ang pagmumukha ni Sofia sa bahay na ito." Ang nakasulat sa mensahe ni Lila. Ang sagot ni Adrian ay tila isang laso na dumaloy sa mga ugat ni Sofia. "Konting tiis na lang, babe. After Noche Buena, pirma na lang niya sa huling papeles ang kailangan ko. Pagkatapos noon, wala na siyang matutuluyan. Mapapasatin na ang lahat." Nanatiling nakadilat si Sofia sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang binabasa ang hatol na ibinigay sa kanya ng sariling asawa. Sa bawat paghinga niya, tila naririnig niya ang pagtakbo ng oras patungo sa gabing iyon na dapat ay puno ng kagalakan, ngunit magiging gabi ng paniningil. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang papel ng isang bulag na asawa habang ang mga taong mahal niya ay naghahanda na ng hukay na paglilibingan sa kanya ng buhay? Ang langit ng Maynila ay binalot ng makapal at kulay abong mga ulap na tila isang mabigat na kumot na nagbababadya ng isang malakas na dagsa ng ulan. Hindi nagtagal at ang bawat patak ng tubig mula sa itaas ay nagsimulang humampas sa mga kalsada, lumilikha ng isang malakas at walang tigil na ritmo na tila sumasabay sa magulong pintig ng puso ni Sofia. Sa loob ng kanyang bake shop, ang bawat patak ng ulan na tumatagos mula sa butas na bahagi ng bubong ay tumatama sa sahig, lumilikha ng isang paulit-ulit na tunog na tila nanunumbat sa katahimikan ng gabi. Nag-iisa si Sofia sa gitna ng kadiliman ng tindahan. Kinuha niya ang kanyang telepono
at tinawagan ang numero ni Adrian. Umaasa siya na sa gitna ng ganitong kalamidad, kahit paano ay maaalala siya ng kanyang asawa. Hon, pasensya na sa abala. Ang lakas ng ulan at tumutulo ang bubong dito sa shop. Baka pwedeng dumaan ka sandali para matulungan akong takpan ang mga sako ng harina. Ang pakiusap ni Sofia, ang kanyang tinig, ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil na rin sa pangamba. Sofia naman, kitang may importante akong board meeting ngayon eh. Adult ka na, Hon. Kaya mo na yan. Tumawag ka na lang ng maintenance bukas. Ang mabilis at malamig na sagot ni Adrian bago tuluyang pinutol ang usapan. Naiwang nakatitig si Sofia sa screen ng kanyang telepono. Binuksan niya ang application na lihim niyang inilagay sa bagong gadget ng asawa. Ang maliit na pulang tuldok na nagpapakita ng lokasyon ni Adrian ay hindi gumagalaw sa isang opisina. Naroon ito sa isang marangyang kondominium sa Makati. Sa bawat paghinga ni Sofia, tila nararamdaman niya ang hapdi ng katotohanan. Habang siya ay nilalamig at pilit na isinasalba ang kanilang kabuhayan, ang kanyang asawa ay nasa piling ni Lila, nagpapakasaya sa init ng isang silid na binili gamit ang pera ng asawang balak nilang itapon. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang pintuan ng bake shop ay dahan-dahang bumukas. Iniluwa nito si Enrico, basang-basa ng ulan at humihingal, habang bitbit ang isang malaking bat at ilang mga kagamitan. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang kinalalagyan ni Sofia sa dilim. Enrico, bakit ka nandito? Ang lakas ng bagyo. Gulat na tanong ni Sofia. Naisip ko ang bubong ng shop, Sofia. Alam kong hindi pa natatapos ang pagkumpuni doon, kaya alam kong papasukin ito ng tubig. Sagot ni Enrico, habang mabilis na kumikilos upang ilatag ang bat sa ibabaw ng mga kagamitan. Biglang nawala ang liwanag sa buong paligid nang maputol ang daloy ng kuryente dahil sa lakas ng hangin. Sa gitna ng kabuuang kadiliman, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandilang itinayo ni Enrico ang nagbibigay ng init sa silid. Naupo sila sa sahig, malapit sa isa't isa upang makasiguro sa kaligtasan mula sa mga tumutulong tubig. Napansin ni Enrico ang panginginig ng mga balikat ni Sofia. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang tuyong kantay mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang basang pisngi ng babae. Ang kanyang haplos ay napakagaan. Tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napapakahalagang kristal. Ang bango ng preskong hangin at ang init ng presensya ni Enrico ay unti-unting nagpatahimik sa nagwawalang damdamin ni Sofia. Nang magtagpo ang kanilang mga daliri sa pag-abot ng kandila, tila may isang kuryente na dumaloy sa buong pagkatao ni Sofia. Hindi ito ang uri ng pagnanasa na nararamdaman niya noon kay Adrian. Ito ay isang malalim at mapayapang koneksyon na nagpaparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan. Hindi mo kailangang maging matapang araw-araw, Sofia, bulong ni Enrico habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hayaan mong ako muna ang maging muog mo. Nandito ako at hindi kita iiwan sa gitna ng ulan. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, tila huminto ang mundo para kay Sofia. Ang bawat salita ni Enrico ay nagsilbing gamot sa kanyang mga sugat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, hinahayaan ang sarili na makaramdam ng panandaliang kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang sumapit ang madaling araw at tumila na ang ulan, naglakad pa uwi si Sofia na may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Ngunit pagdating niya sa harap ng kanilang tahanan, ang kapayapaang yon ay biglang napalitan ng panibagong kaba. Isang hindi pamilyar na itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Mula sa madilim na sulok ng garden, nakita ni Sofia ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang matanda ay palingon-lingon sa paligid habang may iniabot na makapal na sobrang puno ng pera sa isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero
na halos tumatakip sa mukha nito. Ang kanilang kilos ay puno ng pag-iingat at lihim. Matapos tanggapin ang pera, mabilis na sumakay ang lalaki sa sasakyan at mabilis itong humarurot palayo, na nag-iwan lamang ng usok sa malamig na hangin ng umaga. Nanatiling nakatago si Sofia sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang pinagmamasdan ang kanyang biyenan, na mabilis na pumasok sa loob ng bahay na tila may malaking kasalanang itinatago. Sino ang lalaking yun? At anong uri ng lihim ang handang bayaran ni Doña Carmen ng ganoon kalaking halaga sa gitna ng madaling araw? Nananatiling nakatago si Sofia sa likod ng malaking puno ng mangga. Ang kanyang hininga ay pigil habang pinagmamasdan ang usok na iniwan ng itim na sasakyan sa malamig na hangin ng madaling araw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib, puno ng kaba at pagtataka. Sino ang lalaking yon na binayaran ng kanyang biyenan ng ganoon kalaking halaga? Sa loob ng maraming taon, ipinamukha sa kanya ni Doña Carmen na ang mga Reyes ang tagapagligtas ng kanyang pamilya. Ngunit ang nakita niya ngayon ay nagpapatunay na mayroong madilim na lihim na pilit itinatago ang matanda sa ilalim ng kanyang mga mamahaling alahas at kagalang-galang na anyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sofia. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa negosyo at ang tulong ng isang pinagkakatiwalaang tauhan, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa plaka ng sasakyan. Ang resulta ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Ang lalaking iyon ay isang dating ahente ng insurance na matagal nang nawala sa serbisyo. Sa tulong ng mga lumang dokumento na lihim niyang kinuha mula sa atik ng bahay, natuklasan ni Sofia ang isang katotohanang dumurog sa kanyang natitirang respeto para sa pamilya Reyes. Ang tinatawag nilang malaking tulong sa pagpapagamot ng kanyang ama, 10 taon na ang nakalilipas ay hindi pala galing sa bulsa ng mga Reyes. Natuklasan niya ang isang lihim na papeles ng insurance ng kanyang ama na sadyang kinuha at pinakinabangan ni Doña Carmen. Ang perang ibinigay nila para sa operasyon ng kanyang tatay ay ang mismong pera ng insurance na dapat ay para sa kanilang mag-ama. Ngunit pinalabas ng matanda na ito ay isang utang na loob na kailangang bayaran ni Sofia ng habambuhay na pagsisilbi. Ang pasasalamat na naging bilangguan ni Sofia sa loob ng 1 dekada ay nakatayo pala sa isang malaking kasinungalingan. Nanigas ang buong katawan ni Sofia habang hawak ang mga lumang papel na may mga mantsa na ng panahon. Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga saksi sa malupit na panlilinlang na ginawa sa kanya. Ramdam niya ang init ng galit na nanalaitay sa kanyang mga ugat, isang uri ng poot na hindi na kayang palamigin ng anumang paumanhin. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pag-aalaga sa biyenan, at ang bawat pagkakataong tiniis niya ang pang-aapi ay dahil lamang sa isang huwad na antin. Sa mga sandaling iyon, ang kadenang nakagapos sa kanyang kaluluwa ay tuluyan ng naputol. Wala na siyang utang na loob. Ang pamilya Reyes ang may malaking utang sa kanya. Tumayo si Sofia sa harap ng salamin sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kanyang pangako ng katapatan. Buong ingat niya itong hinubad mula sa kanyang daliri. Ramdam ang gaan ng kanyang kamay nang wala na ang bigat nito. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang singsing sa kanyang palad. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, tila isang patay na alaalang wala na ring halaga. Tapos na ang panahon ng pagiging martir. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang mga mata noon ay magsisilbing gasolina para sa apoy na susunog sa kasakiman ng mga taong nasa loob ng bahay na ito. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kusina, nakita niya si Lila na mukhang balisa, patingin-tingin sa kanyang telepono at tila may hinihintay na tawag. Ang kanyang hipag na dati ay napakayabang ay mukhang takot na takot ngayon. Napansin ni Sofia na pati si Lila ay lihim
na nakikipag-ugnayan sa parehong lalaking nakita niya sa sasakyan. Isang malaking gulo ang nabubuo sa loob ng pamilyang ito. At sa pagkakataong ito, si Sofia na ang may hawak ng alas. Eksaktong pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ni Adrian na may dalang isang pulang sobre na may palamuting ginto. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng pag-asa at kasabikan. Isang anyo na madali sanang magpapalambot sa puso ni Sofia noon. Hon, heto na ang invitation para sa Noche Buena party natin next week. Wika ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng lambing habang iniabot ang sobre. I want you to be there and make sure to wear your best dress. Mayroon akong espesyal na announcement na gagawin sa harap ng buong pamilya at mga kaibigan natin. It will be a night to remember, I promise. Kinuha ni Sofia ang sobre. Ang kulay pula nito ay tila kasing tingkad ng kulay ng dugo. Alam niya ang ibig sabihin ng announcement na yon. Iyon ang gabing plano siyang itaboy ni Adrian nang walang dalang anuman matapos makuha ang lahat ng kanyang pag-aari. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang mga mata niya ay walang ipinapakitang anumang emosyon. Sinisiguro ko sa'yo, Adrian. Malumanay na sagot ni Sofia habang hinahaplos ang makinis na papel ng sobre. Magiging isang gabing hindi makakalimutan ng Noche Buena na ititoan. Hinding-hindi mo ito malilimutan habang buhay. Nakangiting umalis si Adrian. Akala niya ay nakuha na naman niya ang loob ng kanyang asawa. Ngunit naiwan si Sofia na may hawak na lihim na armas ng katotohanan. Habang pinagmamasdan niya ang masayang paghahanda ng pamilya para sa pista, isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Handa na kaya silang harapin ang bagyong darating sa gitna ng kanilang pagdiriwang? Nakangiti si Sofia habang inilalapag ang mainit na tasa ng kape sa harap ni Adrian. Isang kilos na puno ng nakasanayang lambing na tila walang anumang bahid ng pagdududa. Sa loob ng ilang araw, naging perpekto ang kanyang pagganap bilang isang masunurin at mamatir na asawa. Maaga siyang gumigising upang ihanda ang lahat ng kailangan ng pamilya. Matiyagang nakikinig sa mga reklamo ni Doña Carmen at tahimik na nagsisilbi sa bawat luho ni Lila. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, isang dula-dulaan na naglalayong patulugin ang hinala ng mga ahas na nasa loob ng kanyang tahanan habang dahan-dahan niyang inihahanda ang mitya ng kanilang pagkawasak. Ang aga mo yatang nag-aayos, Hon? Tanong ni Adrian habang humihigop ng kape, hindi man lang tinitingnan ng asawa dahil abala sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang harap. Marami lang kailangang ihanda para sa Noche Buena, Adrian. Gusto ko kasing maging maayos ang lahat bago ang announcement mo. Sagot ni Sofia sa isang malumanay na tinig na tila musika sa pandinig ng kanyang asawa. Sa kabilang dako, hindi maitago ni Lila ang kanyang kagalakan. Isinama niya si Sofia sa isang marangyang botika upang mamili ng isusuot para sa darating na handaan. Habang nasa loob ng tindahan, kinuha ni Lila ang isang napakatingkad at mamahaling pulang damit na gawa sa luwa. Itinapat niya ito sa kanyang katawan at humarap sa malaking salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at kapalaluan. Ate Sofia, tingnan mo ito. Sa Noche Buena, ako ang magiging bituin. Bagay na bagay sa akin ang pula. Diba? Sabi ni Kuya Adrian, kailangang maging standout ako sa gabing iyon. Wika ni Lila habang may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Tinitigan ni Sofia ang pulang tela na tila kasing tingkad ng sariwang dugo. Bagay na bagay sa iyo, Lila. Ang kulay na yan ay sumisimbolo sa tapang at sa mga bagay na nakukuha sa pamamagitan ng pagnanasa. Sigurado akong marami ang mapapatingin sa iyo sa gabing iyon. Pagbalik sa bahay, isinagawa ni Sofia ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang plano. Sinadya niyang iwanan ng isang maliit na piraso ng papel sa ibabaw ng kanilang dresser, kung saan malinaw na nakasulat ang salitang matalino at ang petsa ng kanyang kaarawan, isang kunwaring bagong kombinasyon para sa kanilang kahadeyero. Alam niyang hindi mapapalampas ni Adrian ang pagkakataong ito
upang makuha ang inaakala nitong mga orihinal na titulo ng bake shop at ng kanilang bahay. Nang sumapit ang gabi, habang nagpapanggap na mahimbing ang tulog, kinuha ni Sofia ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Binuksan niya ang application na nakakonekta sa isang lihim na kamera na inilagay niya sa loob ng silid kung saan naroon ang kaha. Sa maliit na screen, nakita niya ang anino ni Adrian na dahan-dahang pumapasok sa silid, ang marahang pagpihit ng kandado at ang paggalaw ng bakal na pinto ng safe ay tila isang nakakakilabot na sayaw sa dilim. Nakita niya ang kanyang asawa na mabilis na kinuha ang mga dokumentong nasa loob. Mga dokumentong sadyang inihanda ni Sofia na mukhang totoo, ngunit wala namang anumang legal na halaga. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sofia habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na masayang niyayakap ang mga peking papel, tila isang magnanakaw na naniniwalang nakatagpo na siya ng kayamanan. Ang bawat paghinga ni Adrian na naririnig sa video ay puno ng pagtatagumpay. Hindi alam na ang bawat galaw niya ay nakatala na sa kamay ng katarungan. Agad na tinawagan ni Sofia si Attorney Bianca sa pamamagitan ng isang encrypted na application. Nakuha na niya ang paing, Bianca. Tuloy na ang lahat. Nakahanda na ang lahat dito, Sofia. Ang tunay na mga titulo at ang lahat ng asset mo ay ligtas na sa ilalim ng trust na binuo natin. Oras na lang ang hinihintay natin para ilawit ang lambat. Ang seryosong tugon ng kanyang abogado. Bago matapos ang gabi, isang huling mensahe ang pumasok sa telepono ni Sofia mula sa application na nagmamonitor kay Adrian. Ito ay isang palitan ng mensahe sa pagitan ng kanyang asawa at ni Lila. Bukas, atin na ang lahat. Wala nang Sofia sa buhay natin. Handa na ang bagong bahay natin, babe. Konting tiis na lang sa drama ng asawa ko. Ang nakasulat na mensahe ni Adrian. Niyakap ni Sofia ang kanyang sarili sa gitna ng malamig na silid. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga yelo na tumutusok sa kanyang balat, ngunit wala na ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na determinasyon ng isang taong wala nang babalikan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala para sa malakas na bagyong sasabog sa loob ng ilang oras. Handa na ba ang pamilya Reyes na mawalan ng lahat sa sandaling ang reyna na kanilang inalipusta ay tuluyan ng bumitaw sa kanyang korona? Tumayo si Sofia sa gitna ng kanyang kusina. Ang bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa 12 taon ng kanyang pananahimik at pagsasakripisyo. Nilanghap niya ang humahalimuyak na amoy ng bagong hurnong tinapay, isang halimuyak na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngunit ngayon ay tila isang paalala na lamang ng kanyang pagiging alipin sa sarili niyang tahanan. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad na bahagyang magaspang dahil sa araw-araw na pagtatrabaho sa tapat ng pugon. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakakabinging katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na lindol. Ito na ang huling umaga. Nagigising siya bilang ang martir na asawa ni Adrian Reyes. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, naramdaman niya ang isang mahinang pagtama ng mga daliri sa pinto sa likuran ng bake shop. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang naroon. Ang presensya ni Enrico ay tila isang banayad na hanging amihan na nagpapatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok ang arkitekto, dala ang isang maliit na kulay pilak na kagamitan na naglalaman ng lahat ng ebidensyang kailangan ni Sofia. Ang USB na yon ay hindi lamang imbakan ng mga dokumento. Ito ang susi na magbubukas sa rehas ng kanyang bilangguan. Nakuha ko na ang lahat, Sofia. Ang lahat ng transaksyon ng mga dummy companies ni Adrian, pati na ang mga lihim na paglilipat ng pondo sa account ni Lila, ay narito na. Seryosong wika ni Enrico habang iniaabot ang kagamitan. Lumapit si Enrico at hinawakan ang magkabilang kamay ni Sofia. Ang init ng palad nito
ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanya, isang uri ng katapangan na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa kanyang asawa. Tinitigan siya ni Enrico ng may paghanga at matinding pagmamalasakit. Ang mga mata nito ay tila nangangako na hindi siya nito iiwan anuman ang mangyari sa gabing ito. Oras na para bawin mo ang korona mo, Reyna. Bulong ni Enrico, ang boses nito ay puno ng paninindigan. Huwag kang matakot dahil sa bawat hakbang mo, nasa likod mo ako. Tapos na ang panahon ng pagtatago mo sa dilim. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Isang nangiting nagpapakita ng kanyang muling pagkabuhay. Salamat, Enrico. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa kung wala ka. Nang sumapit ang hapon, pumasok si Sofia sa kanyang silid upang maghanda. Kinuha niya ang isang mahaba at eleganteng bestidong gawa sa itim na seda, isang kulay na sumisimbolo sa pagluluksa niya sa patay niyang pag-ibig para kay Adrian, ngunit sumisimbolo rin sa kapangyarihan. Sa harap ng salamin, dahan-dahan niyang ipinahid ang isang matingkad na pulang lipstick sa kanyang mga labi. Ang kulay na ito, na dati ay ipinagbabawal ni Adrian dahil sa selos at pagnanais na kontrolin siya, ay naging simbolo ngayon ng kanyang pag-aalsa. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Wala na ang ulyanin at pagod na babaeng biktima ng pang-aapi. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng handang sumunog sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa pamilyang Reyes. Sa labas, nagsisimula ng dumagsa ang mga panauhin. Ang ingay ng mga tawanan at pag-uumpugan ng mga baso ng alak ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang mga makukulay na ilaw ng Pasko ay kumukutitap sa bawat sulok, na tila nagbibigay ng isang huwad na ningning sa isang gabing puno ng dumi at kataksilan. Naririnig ni Sofia mula sa kanyang silid ang mayabang na boses ni Adrian habang ipinagmamalaki nito ang tagumpay ng negosyo sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang pasabi. Iniluluwa nito ang kanyang biyenan na si Doña Carmen na noon ay suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang mukhang puno ng pagmamataas. Sofia, ano pa ang ginagawa mo riyan at nakatitig ka lang sa salamin? Nasaan na ang mga inihandang lechon at pagkain para sa mga bisita? Bakit ang bagal-bagal mo? Sigaw ng matanda. Ang tinig nito ay tila isang matulis na karayom na gustong muling itusok sa puso ni Sofia. Bilisan mo at lumabas ka na riyan. Huwag mo kaming ipahiya sa harap ng maraming tao. At bakit ganyan ang ayos mo? Mukha kang pupunta sa libing. Dahan-dahang lumingon si Sofia sa kanyang biyenan. Hindi siya natinag, hindi siya yumuko. Sa halip, tumayo siya ng tuwid at tinitigan ng matanda ng may malamig na tingin na ngayon lamang nito nakita. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Huwag kayong mag-alala, Mama. Malumanay na sagot ni Sofia, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. Handa na ang lahat. At tama kayo, mayroong ililibing sa gabing ito. Ililibing natin ang lahat ng sikretong itinago ninyo sa loob ng mahabang panahon. Naiwang tulala at naguguluhan si Doña Carmen habang pinagmamasdan ng kanyang manugang na marangal na naglakad palabas ng silid. Ang bawat hakbang ni Sofia patungo sa hagdanan ay tila isang pagbilang ng oras para sa pagbagsak ng kaharian ng mga Reyes. Handa na ang lahat para sa huling pagtatanghal at sa pagkakataong ito, si Sofia na ang may hawak ng script. Ang bawat hakbang ni Sofia pababa sa malawak na hagdanan ng kanilang tahanan ay tila isang mabigat na pahayag na nagpatahimik sa masayang ingay ng mga panauhin sa ibaba. Sa gitna ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko at mga dekorasyong kulay ginto at pula, ang kanyang itim na bestidong sutla ay tila isang anino na sumisipsip sa lahat ng liwanag sa paligid. Ang bawat matikas na paghakbang niya
ay sinasabayan ng marahang pag-ugoy ng kanyang bestida na nagpapakita ng isang marangal at malamig na kapangyarihan na noon lamang nakita ng mga tao sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ng mga kamag-anak at kaibigan ay tila mga huni ng kuliglig na biglang naputol ng masilayan ng kanyang anyo. Sinalubong siya ni Adrian sa paanan ng hagdanan. May hawak na baso ng mamahaling alak at isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Bahagyang kumunot ang noo nito habang pinagmamasdan ang itim na kasuotan ng kanyang asawa, isang kulay na tila sumasampal sa masayang okasyon ng Noche Buena. "Hon, what's with the black dress? Sabi ko naman sa'yo, magsuot ka ng something bright para naman hindi ka magmukhang nagluluksa." Pabulong na puna ni Adrian. Ang kanyang tinig ay may halong inis na pilit ikinukubli sa likod ng kanyang mga ngiti para sa mga panauhin. Tinitigan siya ni Sofia ng diretso sa mga mata. Isang tinging tila tumatagos sa lahat ng kanyang kasinungalingan. "This is the most appropriate dress for tonight, Adrian. Sabi mo nga, it will be a night to remember." At ang kulay na ito ang nagpapaalala sa akin ng lahat ng bagay na dapat nang mamatay sa gabing ito. Hindi na hinintay ni Sofia ang sagot ng asawa at naglakad siya patungo sa gitna ng sala kung saan naroon ang mahabang mesa na puno ng naglalaway na mga pagkain. Sa isang sulok, nakita niya si Lila na suot ang pulang bestidong luwa na binili nila kamakailan. Ang kanyang hipag ay tila isang reynang nagmamalaki sa harap ng mga bisita. Suot ang kwintas na perlas na pagmamay-ari ng ina ni Sofia. Ang bawat kislap ng mga perlas sa ilalim ng mga chandelier ay tila mga tinik na muling tumutusok sa puso ni Sofia. Ngunit sa halip na manginig sa sakit, naramdaman niya ang isang malamig na determinasyon na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nagsimula ang panalangin na pinangunahan ni Doña Carmen. Ang tinig ng matanda ay puno ng kabanalan habang nagpapasalamat sa Diyos para sa pagpapala at pagkakaisa ng pamilya Reyes. Nakapikit ang lahat, ngunit si Sofia ay nanatiling dilat, nakatitig sa kanyang asawa at sa kanyang hipag na lihim na nagkakahawakan ng kamay sa ilalim ng mahabang mantel ng mesa. Ang bawat salita ng pasasalamat ng kanyang biyenan ay tila isang laso na nagpapakita ng sukdulang pagkaplastikan ng pamilyang ito. Matapos ang hapunan, tumayo si Adrian at marahang hinampas ang kanyang baso ng alak gamit ang isang kutsara upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang tunay na tunog ng metal na tumatama sa kristal ay tila isang babala para kay Sofia. Naglakad si Adrian sa gitna ng sala, malapit sa malaking screen na nakahanda para sa kanilang nakasanayang video presentation ng mga alaala ng pamilya. "Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa aking pamilya at mga mahal sa buhay." Simula ni Adrian, ang kanyang boses ay umaapaw sa kumpiyansa at pekeng emosyon. "Ngayong gabi, hindi lang pagkain ang ating pagsasaluhan. Mayroon akong isang napaka-importanteng announcement. Isang bagong simula para sa pamilya Reyes at para sa ating negosyo. This is a transition that I've been preparing for a long time." Nagkatinginan sina Lila at Doña Carmen ng may lihim na tagumpay sa kanilang mga mata. Alam ni Sofia na ang bagong simula na tinutukoy ni Adrian ay ang pagpapatalsik sa kanya at ang formal na pag-angkin sa bake shop gamit ang mga papeles na ninakaw nito sa kanyang kaha de yero. Ramdam ni Sofia ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, ngunit mabilis niya itong pinakalma. "Bago ka magpatuloy, Adrian," biglang singit ni Sofia habang dahan-dahang tumatayo. Ang lahat ng mata ay muling nabaling sa kanya. Dahil ang gabing ito ay tungkol sa pasasalamat at katotohanan, mayroon din akong munting regalo na gustong ipakita sa ating buong pamilya. Isang video presentation na sadyang inihanda ko upang ipakita ang lahat ng bagay na nangyayari sa likod ng mga ngiting ito. Bahagyang natigilan si Adrian, ngunit dahil sa labis na kumpiyansa, tumango lamang ito at muling ngumiti. "Of course, Hon,
Hayaan nating si Sofia ang magbukas ng ating programa. Kinuha ni Sofia ang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang malamig na plastic sa kanyang palad. Ang huling hakbang bago tuluyang gumuho ang mundo ng mga taong nasa harap niya. Tinitigan niya si Adrian sa huling pagkakataon nang may halong habag at puot bago marahang pinindot ang button sa remote. Ang malaking screen sa likod ni Adrian ay biglang nagliwanag. Hudyat ng pagsisimula ng isang paghuhukom na walang sino man sa pamilya Reyes ang nakahandang harapin. Ang malaking screen sa likod ni Adrian ay nagliwanag. Hudyat ng pagsisimula ng isang pagtatanghal na hindi kailanman inasahan ng sinuman sa loob ng marangyang sala ng mga Reyes. Sa unang ilang segundo, lumabas ang mga larawan ng kanilang kasal, mga sandaling tila puno ng tamis at pangako. Ngunit sa isang iglap, ang bawat larawan ay biglang naglaho at napalitan ng isang malinaw na video na kinuha mula sa isang nakatagong anggulo sa loob ng isang marangyang condominium unit. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang bawat panauhin ay tila naging rebulto habang pinagmamasdan ang malinaw na anyo nina Adrian at Lila sa loob ng isang silid tulugan. Hindi lamang ito simpleng pagkakaibigan. Ang bawat haplos at ang bawat kilos ng dalawa ay nagpapakita ng isang pagtataksil na walang kapatawaran. Kasunod nito, ang mga speaker sa paligid ay naglabas ng isang boses na kailanman ay hindi inakala ni Doña Carmen na maririnig niya mula sa sariling anak. Naiirita na ako kay Mama, Lila. Isang matandang sakim na walang ginawa kundi manghingi ng pera. At si Sofia, para lang siyang kalabaw na nagtatrabaho sa bake shop para mapunan ang lahat ng luho natin. Konting tiis na lang, babe. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya, itatapon ko na siya sa kalsada na parang basahan. Ang tinig ni Adrian sa video ay puno ng paghamak, malayo sa mapagmahal na anyo na ipinapakita niya sa publiko. Ang bawat salita ay tila mga latigo na humahampas sa dangal ni Doña Carmen at dumudurog sa puso ng mga nakikinig. Isang tunog ng nabasag na kristal ang bumasag sa katahimikan nang mabitawan ng matanda ang kanyang baso ng alak. Ang pulang likido ay kumalat sa puting alpombra na tila sariwang dugo mula sa isang sugat. Si Lila ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay naging puti na tila abo. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mukha, ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa kanya nang may sukdulang pandidiri. Si Adrian naman ay tila nawalan ng lakas, ang kanyang mga tuhod ay nanginig, habang pilit na humahakbang patungo sa screen upang hugutin ang mga kable. Hindi totoo yan. Sinisiraan lang ako ni Sofia. Fake ang video na yan, huwag kayong maniwala. Galam ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ngunit hindi tumigil si Sofia. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang kapa ng isang reynang naghahatid ng hustisya. Dinukot niya ang isang makapal na folder mula sa ilalim ng mesa at buong lakas na inihagis ang mga laman nito sa hangin. Ang mga piraso ng papel na naglalaman ng mga kopya ng kanilang malalaswang mensahe at mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pera ay nagliparan sa paligid na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Iyan ang katotohanan na pilit ninyong itinago. Malakas na wika ni Sofia, ang kanyang tinig ay hindi nanginginig, kundi puno ng isang malamig na determinasyon. Iyan ang halaga ng 12 taon na pagsisilbi ko sa pamilyang ito. Isang pagtataksil na binuo ninyo sa loob mismo ng bahay na itinayo ko. Ang mga kamag-anak na dati ay pumupuri kay Adrian ay mabilis na umurong, tila natatakot na mahawas sa mantsa ng kahihiyan na bumabalot sa pamilya Reyes. Ang bawat sulyap nila kay Lila ay puno ng panghuhusga, isang kahihiyang habambuhay na dadalhin ng babaeng nangarap na agawin ang hindi sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, si Adrian ay biglang humarap kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot.
Ang maskara ng pagiging kagalang-galang ay tuluyan ng natanggal. Humakbang siya palapit at dinuro ang kanyang asawa. Ang kanyang boses ay puno ng panggigigil na tila isang hayop na nasudlong sa kanto. Akala mo ba ay nanalo ka na, Sofia? Kahit anong gawin mo, sa akin nakapangalan ng bahay na ito. Sa akin nakapangalan ng bake shop na ipinagmamalaki mo. Wala kang kahit ano, dahil lahat ng pirma mo ay nasa kamay ko na. Sigaw ni Adrian, habang pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang kapangyarihan. Ngayon din, lumayas ka sa bahay ko. Isama mo ang lahat ng basura mo at huwag ka nang babalik dito. Nakatitig lamang si Sofia sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang ipinapakitang takot, kundi isang uri ng habag para sa isang taong hindi alam na ang sarili niyang kasakiman ang naging hukay na paglilibingan sa kanya. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid habang ang bawat tao sa silid ay naghihintay kung paano sasagutin ng isang durog na asawa ang huling hagupit ng isang halimaw. Ang katahimikan sa loob ng malaking sala ay biglang nabasag ng isang marahang pagkatok sa pintuan ng mansyon. Isang tunog na nagmumula sa labas na tila nagbibigay ng hudyat sa pagdating ng isang bagong kabanata. Sa gitna ng kahihiyan at ng nagngangalit na tinig ni Adrian, ang pagbukas ng pinto ay nagluwa sa isang grupo ng mga taong hindi kailanman inasahan ng pamilya Reyes. Pumasok si Attorney Bianca, ang matagal ng kaibigan ni Sofia, kasama ang dalawang opisyal ng korte at mga kinatawan mula sa kapulisan. Ang kanilang anyo ay seryoso at puno ng awtoridad, na tila mga anghel ng katarungan na dumating sa gitna ng isang nagbabagang impyerno. Attorney Bianca, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay may halong kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagmamataas. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na i-finalize na ang mga papers ni Sofia para sa bake shop? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Inayos niya ang kanyang salamin at naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang bitbit na bag. I'm sorry, Mr. Reyes, pero ang mga dokumentong hawak mo ngayon, ang mga pinirmahan ni Sofia na akala mo ay tax restructuring, ay mga burador lamang na walang anumang legal na halaga. Sadyang inihanda ang mga yon upang iligaw ang iyong atensyon. Namilog ang mga mata ni Adrian at tila biglang naubusan ng hangin ng kanyang baga. Ang mga papel na sadyang ninakaw niya sa kaha de yero ni Sofia ay tila naging mga uling na nagpapapaso sa kanyang mga daliri. Ano ang ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Adrian habang mabilis na binabasa muli ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ang totoo, Mr. Reyes, isang buwan na ang nakalilipas ay formal nang nailipat ni Sofia ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Ang mansyon na ito, ang bake shop, at lahat ng kanyang mga accounts sa isang asset protection trust na kontrolado lamang niya at ng kanyang board. Patuloy ni Attorney Bianca, ang bawat salita niya ay tila mga martilyo na tumitibag sa bawat haligi ng kapangyarihan ni Adrian. At mayroon pa kaming bitbit na freeze order mula sa korte. Lahat ng bank accounts mo at ni Miss Leila Morales ay pansamantalang ipapasara dahil sa mga ebidensya ng corporate fraud at embezzlement na isinampa laban sa inyo. Napasigaw sa gulat si Leila at agad na tiningnan ang kanyang telepono. Sinusubukang i-access ang kanyang online banking, ngunit ang tanging nakita niya ay ang abiso ng pagkakandado ng kanyang pondo. Ang kanyang pangarap na mamuhay sa luho gamit ang nakaw na yaman ay naglaho sa isang sandali. Si Doña Carmen naman ay napaupo sa sofa, ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay nababakas ang matinding takot at panghihinayang. Humakbang si Sofia patungo sa gitna ng sala. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad at kapayapaan. Tinitigan niya si Adrian na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa bigat ng katotohanan. Wala nang galit sa mga mata ni Sofia,
kundi isang malalim na pagkaawa sa isang lalaking nabulag ng kasakiman at pagnanasa. Adrian, sinabi mo kanina na lumayas ako sa bahay mo. Malumanay na wika ni Sofia, ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong silid na punong-puno ng mga tahimik na panauhin. Ngunit ang nakalimutan mo ay ang bawat sentimo na ginamit sa pagpapatayo ng bahay na ito ay nanggaling sa pagod ko. Ang lupang tinatayuan mo ngayon ay pag-aari ko. Lumingon si Sofia sa gilid kung saan nakasampay ang kanyang lumang tap sa isang upuan sa kusina. Kinuha niya ito, tinitigan ang mga mantsa ng harina na simbolo ng kanyang 12 taon na pagiging martir at marahan itong inihagis sa harap ni Lila. Gusto mo ng pamilya Reyes, Lila? Gusto mo ang posisyon ko? Matikas na tanong ni Sofia habang nakatingin sa nanginginig na hipag. Heto, isuot mo. Simulan mo nang maghugas ng plato at maglinis ng bahay dahil mula sa araw na ito, wala nang magsisilbi sa inyo. Hindi ako ang aalis, Adrian. Kayo ang lalayas sa bahay KO. Ang bawat panauhin ay tila naging saksi sa isang paghuhukom na walang kapatawaran. Si Adrian ay napayuko na lamang sa sahig. Ang kanyang mga luha ng pagsisisi ay pumapatak na ngayon sa marangyang alpombra na hindi na niya muling matatapakan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar at mainit na presensya sa likuran niya. Si Enrico, na kanina pa nakamasid mula sa pintuan, ay naglakad palapit at marahang ipinatong ang kamay nito sa balikat ni Sofia. Ang haplos na yon ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Isang mundong wala ng kasinungalingan at puno ng tunay na pagpapahalaga. Tumingin si Sofia kay Enrico at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang tunay na ngiti ng kaligayahan matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam ni Sofia na may mga sugat pa ring kailangang hilumin at isang kinabukasan na kailangan niyang buuin ng mag-isa mula sa mga troso ng kanyang nakaraan. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi natapos sa mga sigaw at pagmamakaawa, kundi sa isang malamig na katahimikan na tila ba dahan-dahang lumalamon sa bawat piraso ng kasinungalingang itinayo ng pamilya Reyes. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng mansyon, nasaksihan ng mga panauhin ang pagbagsak ng isang hari. Ang mga opisyal ng batas ay dahan-dahang iginapos ang mga kamay ni Adrian. Ang tunog ng bakal na kumakandado sa kanyang mga pulso ay nagsilbing huling hatol sa kanyang kasakiman. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapalaluan, ay naging isang larawan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa habang kinakaladkad siya palabas ng sarili niyang pintuan. Sa isang sulok, si Lila ay hindi rin nakaligtas sa lupit ng kapalaran. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang sumugod si Doña Carmen at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng kanyang dating paboritong hipag. Ang matanda, sa pagnanais na isalba ang sariling pangalan, ay itinuring na ngayon si Lila na isang basura. Ikaw na babae ka. Ikaw ang sumira sa anak ko. Lumayas ka rito bago pa kita maipakulong kasama niya. Sigaw ng matanda habang pilit na tinutulak si Lila palabas ng gate. Ang pulang bestido ni Lila ay tila naging mantsa ng kahihiyan habang siya ay naglalakad sa kalsada. Tinitingnan ng mga kapitbahay ng may halong pandidiri na walan ng lahat ng kinang na dati niyang ipinagmamalaki. Nang tumahimik na ang paligid at tanging ang amoy ng natutunaw na kandila ang naiwan, lumapit si Doña Carmen kay Sofia. Ang matanda ay lumuhod sa sahig. Humahagulgol habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng itim na bestida ng kanyang manugang. Sofia, anak, patawarin mo kami. Huwag mo kaming itapon ng ganito. Matanda na ako, wala akong matutuluyan. Isipin mo ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa tatay mo noon. Utang na loob. Sofia, huwag mo kaming pabayaan. Dahan-dahang humakbang paatras si Sofia. Iniiwasan ang maduming haplos ng babaeng nagkulong sa kanya sa loob ng 1 dekada
gamit ang huwad na pasasalamat. Dinukot niya mula sa kanyang bag ang isang puting sobre. Ang laman nito ay ang kabuuang halaga ng insurance ng kanyang ama na ninakaw ng matanda noon, pati na ang interes na kinita nito sa paglipas ng panahon. Inilapag niya ito sa sahig, malapit sa nanginginig na kamay ni Doña Carmen. Iyan ang kabayaran sa insurance ni tatay na kinuha ninyo ng walang paalam. Iyan din ang huling sentimong matatanggap ninyo mula sa akin. Malumanay ngunit may autoridad na wika ni Sofia. Tapos na ang utang na loob na sinasabi ninyo, Mama. Dahil sa katotohanan, kayo ang may utang sa akin. Utang na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Ang 12 taon ng buhay ko na ninakaw ninyo ay hindi na maibabalik. Hindi na lumingon pa si Sofia. Tinalikuran niya ang luha ng kanyang biyenan, ang mansyong naging bilangguan niya, at ang lahat ng alaala ng isang pag-ibig na naging lason. Paglabas niya sa gate, sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nilalamig. Sa di kalayuan, nakita niya si Enrico na nakasandal sa kanyang sasakyan, matiyagang naghihintay sa ilalim ng maliwanag na buwan. Lumakad si Sofia patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang pagyakap sa kalayaan. Inabot ni Enrico ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mainit at matatag. Sa isang simpleng kilos, tila binura nito ang lahat ng pait ng nakaraan. Handa ka na bang umuwi, Sofia? Tanong ni Enrico. Ang boses ay puno ng lambing na tila isang himig ng pag-asa. Ngumiti si Sofia, isang tunay na ngiti na nagpapakita ng liwanag sa kanyang mga mata. Oo, Enrico, handa na ako. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang pipili kung saan ang tunay na tahanan. Habang papalayo ang sasakyan sa mansyon ng mga Reyes, tinitigan ni Sofia ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang asawa, kundi isang bagong Sofia na handang bumangon mula sa troso ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang lihim na kaba ang sumagi sa kanyang isip. Sa pagbagsak ni Adrian, sapat na nga ba ang hustisyang nakamit niya upang tuluyang hilumin ang kanyang puso o mayroon pa ring mga anino na pilit siyang hahabulin sa kanyang bagong simula? Lumipas ang ilang buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa maputik na pampang ng buhay ni Sofia. Ang bawat pahina ng pahayagan at balita sa telebisyon ay nagdala ng huling hatol para sa mga taong sumira sa kanyang tiwala. Si Adrian ay formal nang hinatulan ng pagkakakulong dahil sa malawakang pandaraya sa pananalapi at pagpapatakbo ng mga dummy companies. Ang bawat rehas na nakapalibot sa kanya ngayon ay tila mga anino ng bawat kasinungalingang kanyang itinanim sa loob ng 12 taon. Sa kabilang dako, si Lila ay bumalik sa marungis na eskinita ng kanyang pinagmulan. Tinalikuran ng lahat at baon sa kahihiyan, malayo sa ningning ng mga perlas na pilit niyang inangkin. Si Doña Carmen naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahang bahay. Inaalagaan ng mga malayong kamag-anak na tanging ang tira-tirang pera na lamang ang inaasahan. Isang malungkot na bunga ng kanyang sariling kasakiman. Sa gitna ng mataong kalsada ng Quezon City, isang bagong gusali ang tumatayo ng may dangal. Ang karatula sa harap nito ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasulat ang pangalang Sophia's Kitchen. Ito ay hindi lamang isang bake shop, kundi isang malaking restaurant na puno ng halimuyak ng mga sariwang sangkap at pagmamahal. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay dinesenyo ni Enrico, puno ng malalawak na bintana na hinahayaang pumasok ang liwanag, sumisimbolo sa pagbubukas ng puso ni Sofia sa mundo. Naglalakad si Sofia sa gitna ng kanyang mga tauhan. Suot ang isang puting uniforme na malinis at maayos. Wala na ang bakas ng pagod at ulyanin sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa at ang bawat utos niya ay puno ng respeto at awtoridad.
Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng pugon. Siya na ang reyna ng sarili niyang kaharian. Isang hapon, matapos ang matagumpay na operasyon ng restaurant, nagtungo si Sofia sa sementeryo upang dalawin ang kanyang ama. Inilapag niya ang isang pumpon ng mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng puntod. Ang ihip ng hangin ay tila isang haplos ng pagpapasalamat mula sa kabilang buhay. Tay, malaya na ako. Malumanay na bulong ni Sofia habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na marmol ng lapida. Wala na akong utang na loob na kailangang bayaran sa kanila. Pinatawad ko na ang sarili ko dahil sa pananatili ko sa dilim ng matagal. Ngayon, Tay, ako naman ang mag-aalaga sa sarili ko. Sa kanyang paglalakad pabalik sa sasakyan, tumigil siya sa isang tindahan ng mga bulaklak sa gilid ng kalsada. Pinagmasdan niya ang mga pulang rosas na kay tatapang ng kulay. Dati, palagi niyang hinihintay na bigyan siya ni Adrian ng bulaklak sa mga espesyal na okasyon. Ngunit madalas ay nakakalimutan nito o sadyang hindi binibigyang halaga. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Sofia ang pinakamagandang pumpon ng mga rosas at binayaran ito ng buong puso. Ito ay regalo niya para sa kanyang sarili, isang simbolo na ang pagmamahal ay dapat magsimula sa loob bago ito hanapin sa iba. Sinalubong siya ni Enrico sa labas ng sasakyan. Ang arkitekto ay nakasandal sa pinto, tila bahagi na ng bawat mahalagang sandali ng kanyang buhay. Napansin ni Enrico ang hawak niyang bulaklak at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lumapit ang lalaki at kinuha ang pumpon upang tulungan siyang ilagay ito sa loob. "You look radiant today, Sofia," wika ni Enrico. Ang boses nito ay puno ng katapatan at paghanga. Ang bawat salita ay tila isang mainit na yakap sa kaluluwa ng babae. Naisip ko lang, matapos ang lahat ng pagod mo sa opening, baka gusto mong maglakad-lakad muna sa tabing dagat ngayong weekend. Walang trabaho, walang iniisip. Just peace. Napatigil si Sofia at naramdaman ang mabilis, ngunit banayad na pintig ng kanyang puso. Tinitigan niya ang lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. Isang matamis na ngiti ang sumagot sa paanyaya ni Enrico. Isang ngiting punong-puno ng pag-asa. "Saan ba tayo pupunta, Enrico?" tanong ni Sofia habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ng lalaki. "Sa kung saan mo gustong magsimula muli," sagot ni Enrico habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa nakaraan, tinitigan ni Sofia ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang bawat liwanag na naglalaho ay nagbabadya ng isang panibagong bukas. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, isang huling katanungan ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang tuluyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig o sapat na ang kanyang natagpuang kalayaan upang punan ang bawat puwang sa kanyang pagkatao? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Reyes. Sa loob ng malawak at maliwanag na kusina ng Sofia's Kitchen, ang hangin ay puno ng halimuyak ng banilya at bagong hurnong tinapay, isang amoy na sumisimbolo sa muling pagkabuhay ng pag-asa. Pinagmasdan ni Sofia ang kanyang sariling refleksyon sa malinis na salamin ng bintana habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng kanyang restaurant. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang reynang nakahanap ng sariling trono sa gitna ng kanyang kalayaan. Sa loob ng panahong iyon, natutunan ni Sofia ang pinakamahirap na leksyon ng buhay, ang sining ng pagpapatawad. Hindi niya pinatawad si Adrian at ang kanyang biyenan upang bigyan sila ng pagkakataong muling manakit, kundi upang tuluyan nang putulin ang huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa pait ng nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang sarili
dahil sa pananatiling bulag ng matagal na panahon at sa bawat araw na lumilipas, ang bawat sugat sa kanyang puso ay dahan-dahang nagiging mga pilat ng karangalan. Ang katahimikan sa loob ng kanyang bagong tahanan ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang himig ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang bawat hakbang ng isang tao patungo sa pintuan ng restauran ay naghudyat ng pagdating ng huling panauhin sa gabing iyon. Hindi na kailangang lumingon ni Sofia upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na init ng presensya ni Enrico ay sapat na upang mapangiti siya ng kusa. Lumapit ang lalaki at marahang ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat, isang haplos na palaging nagpapaalala sa kanya na hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa sa gitna ng ulan. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang bigkasin, mga damdaming unti-unting umuusbong mula sa mga troso ng pagkakaibigan patungo sa isang mas malalim at matatag na pag-ibig. Handa ka na bang isara ang tindahan, Sofia? Malambing na tanong ni Enrico habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsaa. Handa na ako, Enrico. Hindi lang ang tindahan, kundi pati na ang huling pahina ng librong matagal ko ring binuo. Sagot ni Sofia habang sumasandal sa balikat ng lalaki. Ang init ng katawan ni Enrico at ang amoy ng preskong hangin na dala nito ay naging huling gamot na nagpahilom sa bawat natitirang kirot ng kanyang kaluluwa. Ang kwento ni Sofia Reyes ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig na ang tunay na utang na loob ay hindi dapat maging mitya ng pag-aalipin at ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat maging dahilan ng pagkawala ng sariling dignidad. Ang pagtitiis ay may hangganan at sa sandaling piliin nating mahalin ang ating sarili. Nang higit sa takot, doon lamang tayo magiging tunay na malaya. Ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang bagong paglalakbay at sa gitna ng madilim na gabi, palaging may isang bituin na gagabay sa atin patungo sa sarili nating tahanan.